Sumenyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasiya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa ating lahat. Sinasabi nating si Maria ay puno ng grasya. No? Hail Mary, full of grace. Abagin ng Maria, napupuno ka ng grasya. Lahat tayo naghahangad, nananalangin, mapuno rin ng grasya. Mind you, hindi lamang makatanggap ng grasya. Dahil maaari kasing makatanggap tayo ng grasya, pero hindi naman talaga tayo napupuno. No? Yes, we receive grace, but we never experience being full of grace. Father, bakit si Maria katangi-tangi dahil siya ay full of grace? Ako, God has graced me. Binibiyayaan ako ni Lord. Pero bakit parang 20% lang, o 50% lang, o siguro sabihin na natin 75 or 90% lang ang grasya natin sa buhay. Bakit hindi puno? Bakit hindi umaapaw? Simple lang po. Dahil meron tayong ibang bagay sa buhay natin na hindi pa rin bukas sa biyaya ng Diyos. No? We don't give to God 100% of ourselves. Kaya kung hindi bukas tayo 100%, hindi rin 100% ang grace na natatanggap natin. Kung bubuksan lamang sa buhay natin ay 50%, edi 50% lang matatanggap nating biyaya. Kung ang bubuksan naman natin sa buhay natin ay 10% lamang, 10% lamang din ang matatanggap nating biyaya. Bakit? Dahil meron pa ring mga aspeto, meron pa ring mga puwang, meron pa ring mga lugar sa buhay natin na hindi natin pinahihintulutang mapuno ng grasya ng Diyos. Father, so ano ang gagawin ko? Simple lamang po, tularan natin si Maria. Tularan natin si Maria na nagbigay ng kanyang buong pagsarili, buong pagkatao sa plano ng Ama para sa Kanya at para sa lahat sa atin. Sabi nga sa ating ebanghelyo sa huling bahagi, no? Sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Plano ng Panginoon na merong isang dalagang maglilihi at magkakaanak ng isang lalaki
At sa pamamagitan niya, mararanasan ng lahat kung paanong kapiling natin ang Diyos. Yun ang propesiya ng propetang ito. Pangako na narinig natin sa lumang tipan. Subalit, paano po ito nagkaroon ng kaganapan? Simple lang. Si Maria, nung binigyan siya ng pagkakataon para maging instrumento upang makaisakatuparan ang planong ito, binigay niya ang kanyang matamis na oo. Binigay niya ang kanyang pagsang-ayon. She gave her yes to God. And mind you, yan din po ang hamon sa bawat isa sa atin. That we also give our yes to God. Ano po itong katangian ng pagsang-ayon ni Maria? 3 bagay po. Unang-una sa lahat, the yes of the Blessed Virgin Mary is a totally open yes. A totally open yes. Parang isang garapon, ang garapon na yan talagang walang takip. At dahil sa yung garapon na yan ay totally bukas, walang takip, lahat ng biyaya ng Diyos na binibigay, pinupuno yung garapon na yon, at hindi lamang pinupuno, umaapaw din. Dapat ang pagsang-ayon natin sa Diyos bukas din. Totally open, nang sa gayon, mapuno tayo ng Diyos, at ang biyayang yan, hindi lamang pumuno sa buhay natin, kundi mag-umapaw din sa ating kapwa, lalo tigit sa mga mahal natin sa buhay. So her yes is an open yes. Secondly, her yes is a humble yes. Mapagpakumbabang pagsang-ayon. Bakit? Dahil meron kasing pagsang-ayon na, yes, I agree with you only because I share in your ideas. Pero pag dumating ang punto na ibang idea mo, iba yung pagtingin ko, well, baka sabihin na nating napipilitan lamang ako, o dili naman kaya, sige na lang, bibigay ko sa iyo ang aking 50% na pagsang-ayon dahil hindi naman talaga ako nag-agree sa plano mo, Lord. No. Ang pagsang-ayon ni Maria ay mapagpakumbaba. Tinatanggap niya na sa kalaunan, mas alam ng Diyos ang mabuti hindi lamang para sa Kanya, kundi para sa lahat. Kaya kahit si Maria hindi niya maunawaan, hindi niya matanto kung ano ba talagang plano ng Diyos talaga sa kanya at sa ibang tao, binigay pa rin niya ang kanyang mapagpakumbabang pagsang-ayon. Because in the end, God knows things better than us. And precisely because God knows things better than us, then God is inviting us to give our humble yes to God. Because God knows things better than us. Ikatlong katangian po ng pagsang-ayon ni Maria. No? That yes of the Blessed Virgin Mary is a creative yes. Ang yes niya ay, sabi nga ay, pregnant yes. Nang dahil doon sa pagsang-ayon yun, nabuo, nagkaroon, nagkatawang tao ang anak ng Diyos dito sa lupa. Alam po ninyo, ganyan din ang plano ng Diyos para sa atin. Every day, we pray to God, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Ang kalooban mo, Ama, ay manghari, maganap, hindi lamang sa langit, kundi pati dito sa lupa. Kailan magaganap? Kailan maghahari ang kalooban ng Diyos dito sa lupa? Kung maraming mga katulad ni Maria na sumasang-ayon nang sa gayon magkaroon ng kaganapan ang plano ng Ama sa buhay natin at sa buhay nating lahat. Mga kapatid, si Maria hindi pa tapos ang kanyang misyon. Yes, hanggat merong mga magkakapatid sa simbahan, hanggat meron tayo na mga kapatid ni Kristo, si Maria
siya pa rin ang ina natin. At bilang ina, patuloy pa rin siya sa tungkulin na hubugin tayo. Bawat isa sa atin hinuhubog niya, nang sa gayon, tayo'y maging kawangis ng kanyang anak na si Jesus. Sana po sa paghuhubog ni Maria sa atin bilang kanyang mga anak, sana po sa pagpapamalas ng kalooban ng Ama sa ating buhay, mailapat din natin ang ating kalooban sa plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sana mabigay din natin ang ating pagsang-ayon kay Lord. Isang pagsang-ayong bukas, mapagkumbaba at malikhain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.